Spirit, lead me where my trust is with. Ang buong mundo ngayon ay nagluluksa sa pagkamatay ng isang pinunong nagpakita ng tunay na pagmamahal sa mahihirap, pagkakaisa ng mga relihiyon at pagbabago sa simbahang Katoliko. Siya si Pope Francis. Siya ay pumanaw kahapon, April 21, sa edad na 88. Si George Mario Bergoglio, na mas kilala bilang Pope Francis, ay ipinanganak noong December 17, 1936 sa Buenos Aires sa Argentina. Bago siya naging Santo Papa, naging bouncer muna siya, isang janitor, bago makapagtapos sa pag-aaral at naging isang chemist. Taong 1969, naordinahan siyang pari at noong 1992, naging arsobispo siya ng Buenos Aires. Noong March 13, 2013, siya ay nahalal bilang ika-266 na papa ng simbahang Katoliko, ang kauna-unahang papa mula sa Amerika at unang Heswitang pari na naging Santo Papa. Sa kanyang panunungkulan, naging kilala siya sa kanyang pagtutok sa mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, climate change, pang-aabuso ng mga pari, pagkilala ng simbahang Katoliko sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community at pagkakaisa ng mga relihiyon. Kanyang pinangunahan ang mga reforma sa simbahan para mas mapalapit ito sa mga tao, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang kanyang pagkamatay ay naganap sa Domus Sancti Martri sa Vatican City matapos ang 38 araw na pananatili sa ospital dahil sa double pneumonia. Ang balita ng kanyang pagkawala ay ipinahayag ni Cardinal Kevin Farrell, ang Camerlengo ng Simbahang Katoliko. Sa Pilipinas, ang mga Katoliko ay nagtipon-tipon sa mga simbahan upang mag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ni Pope Francis. Ang kanyang pagbisita sa bansa noong 2015 ay nananatiling bahagi ng alaala ng marami, lalo na ang kanyang mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa mga mahihirap. Ang kanyang pagkakahalal bilang Papa ay naganap matapos ang pagbibitiw ni Pope Benedict XVI. Ang kanyang pamumuno ay naging makabago na naglalayong baguhin ang tradisyonal na mga pananaw ng simbahan upang mas maging inklusibo at makatao. Sa kabila ng mga kritisismo, si Pope Francis ay nananatiling matatag sa kanyang paninindigan para sa katarungan at kapayapaan. Ang kanyang legasiya ay mananatili sa mga reformang kanyang ipinatupad at sa kanyang hangaring pag-isahin ang buong sangkatauhan sa pag-ibig at pag-unawa. Ang kanyang pagkawala ay nag-iiwan ng malaking puwang sa simbahang Katoliko. Ngunit ang kanyang mga aral at halimbawa ay patuloy na magsisilbing gabay sa mga mananampalataya sa buong mundo. Paalam at salamat, Lolo Kiko. Spirit, lead me where my trust is with.